Part 1. Ang Panyaya. Uy, tara sa lumang bahay sa dulo ng Mabini Street, sabi ni Carlo habang nag-aayos kami ng mga ilaw para sa vlog namin. Isa kasi kaming grupo ng content creators na gumagawa ng mga exploration video, mga haunted places, mga kwentong kababalagan, ganon. Matagal na naming naririnig yung bahay na yon. Ayon sa mga matatanda, dati raw yung bahay ng pamilyang Ortega, mga may-ari ng malaking hasyenda noon. Pero isang gabi, sabay-sabay silang nawala. Walang bangkay, walang dugo, walang bakas ng pag-alis. Ang naiwan lang, yung bahay at ang amoy ng nabubulok na karne. Gabi tayo pumunta, sabi ni Carlo. Mas totoo yung takot kapag 10 oras ng gabi. Tumawa lang kami. Hindi namin alam sa gabing iyon, may ibang magbubukas na pinto. Hindi lang yung nasa bahay, kundi yung hindi dapat nabubuksan kailanman. Part 2. Ang unang pagsilip. Eksaktong 2:00 ng gabi nang makarating kami. Tahimik ang buong kalye. Ang mga poste ng ilaw parang nilamon ng dilim. Tanging ilaw lang ng flashlight namin ang nagbibigay buhay sa paligid. Ang creepy nito, sabi ni Liza, ang isa naming kasama. Parang may tumitingin sa atin. Guni-guni mo lang yan, sagot ko. Pero nang itutok ko ang ilaw sa bintana sa ikalawang palapag, parang may siluetang babae na nakatayo. Mahaba ang buhok, nakaputi. Pagkukurap ko, wala na. Guys, nakita niyo yun? Tanong ko. Tahimik lang sila hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng bahay. Dahan-dahan, parang inaanyayahan kami pumasok. Part 3. Ang loob ng bahay. Amoy lumang kahoy at amag ang loob. Ang sahig, kumikriya sa bawat hakbang. Pero may kakaiba. Parang may mga yabak sa itaas, bagamat kami lang ang naroon. Sinundan namin ang tunog hanggang sa makarating kami sa isang silid na may lumang aparador. Nakalapat ito sa dingding. Pero may bakas na parang madalas binubuksan kahit walang tao rito. Buksan natin, sabi ni Carlo habang kinukuhanan ng video. Pagbukas ng aparador, may hagdan pababa, isang lihim na daan. Anong klaseng aparador to? Tanong ni Liza. Bumaba kami, malamig, mabigat ang hangin, at sa ilalim, may kwarto. May mga kandilang nakapalibot. Sa gitna may upuang gawa sa kahoy. At sa upuang yun, may nakaputing babae nakatalikod. Part 4. Ang babae sa puting damit. Miss, tawag ni Carlo. Walang sagot. Lumapit siya habang nakatutok ang kamera. Ma'am, okay lang po ba kayo? Paglingon ng babae, wala siyang muka. Parang balat lang. Walang mata, ilong o bibig. Pero naririnig namin ang iyak niya. Biglang nag-flicker ang ilaw ng flashlight. At nang muling lumiwanag, wala na siya. Ang naiwan lang, yung upuan na nanginginig at ang kamera ni Carlo na biglang namatay. Liza, Carlo, sigaw ko. Pero hindi na sila sumasagot. Tumakbo ako paakyat palabas. Pero pagdating ko sa sala, iba na ang ayos ng bahay. Hindi na ito lumang bahay. Bago na ulit. Parang nasa 1950s ako. May naririnig akong mga tinig. Anak, nandito na si Liza. Halika't kumain ka na. Carlo, iabot mo nga yung asin. Paglingon ko, may pamilyang kumakain sa mesa. Mga ngiti nila, sobrang ngiti. Parang pinilit. At sa bawat kisap, lumalabo ang paligid. Hanggang sa nakita kong sina Liza at Carlo na ang nakaupo ron. Nakangiti rin. Pero walang mata. Walang bibig. Doon ko lang napagtanto ang pamilyang Ortega. Hindi nawala. Kumukuha sila ng bagong katawan. Epilogo. Ang huling footage. Makaraan ng 3 araw, nahanap ng mga pulis ang sasakyan namin sa labas ng lumang bahay. Walang katawan, pero sa loob ng kamera, may video na gumagana pa. Ang huling eksena. Ako nakatingin sa lente ng kamera, pero hindi ako yung nagsasalita. Ibang tinig. Mabagal. Malamig. Salamat sa pagbisita. Kailangan naming may maiwan. Ngayon kami na ulit ang pamilya. Abangan ang susunod na kabanata.